Talaga nga naman. Yun. Oh, buyog eh. Ano pa lang, Jo? Kumisang pambantasan. Ay, awas. Ala. Ang ganda ah. Wala. Dari sinulihan ko bato-bato. Bahagi din. Hindi hulay, isa lang. Bahagi din. Okay mga idol. So, alas 4 na madaling araw. So, sasama muna tayo sa pagpalaot ng tatay. Alisa na. Halos ilan na nga lang kami nandito at nakapag-alisa na yung iba. Bigla na nga lang nagliyab pa yung makina. Kaya medyo kinabahan din ako. Tapos bagay, sanay na naman ang mga mangingisda sa mga ganitong senaryo. At yun nga, maya-may napandar na rin ang tatay yung bangka. Kaya yun, dali-dali na rin kami umalis. At di pa nga nakakalayo, medyo nararamdaman ko na yung alon. Tagal ko na rin yung hindi nakakasama. Talagang kinabahan din ako. At dito ngayon mababadasal ka naman. Sobrang lakas talaga at sinasalungan namin. Nasalubong namin yung mga alon. Pero para sa mga tatay, pag binagmamasdan ko, baliwala lang sa kanila. Pero yung tubig na humampas sa mukha ko, talagang unti-unti magpapakaba. At maya-maya narating na namin yung spot na aming paghuhulugan. Ito, hinulog na lang aming kasama yung lambat. Bali, sabi nga ng tatay, nasa mga 1/4 ang haba o 1/4 metro yung haba ng lambat na hinuhulog nila, bukod pa yung mga tali o sultol na kasama nito. Yun nga maya-maya ay mag-uumaga na. Kaya yun, tamang pahinga muna kami at nagkakapera. Iba talaga yung pakaramdam kapag nandito ka sa gitna ng dagat. Talagang medyo takot, excitement, pero yun na nga, talagang mapapadasal ka rin talaga pag naranasan mo na medyo maalon o talagang binabasa ka sa lakas ng hampas ng tubig. Ito mga kasama natin. At maya-maya ngayon malis na rin kami, tinahanap na namin yung buya na aming pinata kanina kasama yung lambat. At ito na nga yung aming naranasan. Medyo malakas pa rin talaga yung alon. Pero sabi nga ng mga tatay, normal lang daw yan, kalmang-kalma pat maganda pa daw palautang pagka ganitong mga panahon. Pero para sa akin talagang buhay din niya talaga. Kaya hindi rin niya bihiro ang sakripisyong ginagawa ng mga mangingisda sa araw-araw. At yun na nga, maya-maya nakita na namin yung pinakabuya namin. Ito kasi yung nagsisilbing pinakapalatandaan para kung nasaan yung lambat na hinulog namin. Dahil ito nakalutang. Kaya kailangan talaga merong ganitong buya kung tawagan dito sa Mindoro. Ito ay styrofoam na pinagsama-sama para at least hindi mahirapan yung maghahanap kung nasaan o saan banda hinulog yung lambat. At maya-maya nga ay hinila na rin yung lambat. Ito, may mga pa isa-isa, 2, 3. Kaya yun, halos kumalhati agad sa timba namin ang huli naming isda. Bumuyog sa huling bantasan na ho yan, tatay. Ayan. Talaga nga naman. Yun. Wala na, bato-bato na pala. Ako, sayang. Oh, buyog eh. Walang, Jo. Ay, kumisang bantasan ganun. Kumisang pambantasan. Ay, awas. Ala. Ang ganda ah. Wala. Dari sinulihan ko bato-bato. Ang bugal na yun. Bahagi din. Hindi hulay, isa lang. Bahagi din. Ayun po yung bato-bato. Grabe, mga idol. Bumuyog din. Sabi nga bahagi kayong lahat. Tapos ito pa, papuno na yung timba namin. Madami pa dito, hindi ko na matinga. Mabagal tayong maninga.
Kaya mamaya na lang titingnan. Tapos nga namin mahila lahat ang lambat ay habang pauwi na kami, doon na lang inaalis ng tiyo yung mga isda na nasa lambat pa. Bali siya na nagtanggal para maglis-bilis at yun na kanina na rin talaga yung sa pagtatanggal ng isda. Ayan, lumapaw na nga po sa aming timbat ito halos sa loob na rin ng baka na inilalagay ang isda. Napakalalaki pa ng isda na nahuli namin. Kaya yun, napawi din niya yung kaba. Yun nga lang maya-maya inaubusan kami ng gasolina kaya bumalik na naman. At ito na nga yung nakita ko na nga yung bahayan. Eh yun, tuluyan ang masabi ko na safe na. Thank you Lord, maraming salamat. At nung pumunta na nga kami, ito, may bumili agad sa tatay. Kaya napakalang blessing din talaga kapag kami huli. Tatawag tayo ng kasa. Magkikilo. At hindi rin niya ako makapaniwala sa dami rin niya naging huli ngayong araw nito. Kaya malaking blessing. Halos umapaw na nga sa batya. At sabi nga na magkikilo ay naka 30 kilo daw. Kaya malaking bagay na ito. Lalo tigit sa mga banyera. Tatay. Huli. May pangulam na tayo. Isang alimaksag. Ay, yung pulahan. Masarap. So, yan mga idol. Yan. Malaking bagay na ito. May pangulam tayo. Diba? Sumama lang tayong pagpalaot. Nakadali pa tayo ng pangulam. Lang. Swerte na lang talaga pang isda. Pero siyempre, yung gastos. Buhay pa yung mga isda. Kaya mahirap din talaga yung sitwasyon nila. Kaya salute po sa mga mangingisda. Dahil kung wala kayo, tayo makakatikim ng mga sariwang isda. Siyempre, Panginoon, siya naman talaga yung lahat eh. Lalo na yung pagpalaot. Siya yung dahilan. Siya yung nagbibigay ng blessing. Kaya maraming salamat po.